Kinansela ng award-winning singer-songwriter na si James Taylor ang kanyang Philippine concert na gaganapin sana sa Pebrero sa susunod na taon. Ang issue ng extrajudicial killings daw ang dahilan. Balita hatid ni Chino Gaston. You've Got a Friend at How Sweet It Is. Ilan lang sa mga kantang pinasikat ng 5-time Grammy Award winner, singer-songwriter na si James Taylor. Ang kanyang musika na sumikat mula pa noong dekada 70, dadalhin sana ng singer sa Pilipinas sa kanyang concert sa Pebrero. Pero sa isang tweet, sinabi ng folk rock icon na hindi na ito matutuloy. Sa kanyang official website, sinabi ni Taylor na nalulungkot siya na kailangan niyang kanselahin ang concert sa Manila. Hindi raw politikal ang kanyang musika, pero minsan kailangan daw magkaroon ng paninindigang politikal. Ayon kay Taylor, problema sa buong mundo ang drug addiction na mapaminsala pati sa lipunan. At para sa isang bansa na may pinaiiral na batas, naiintindihan niyang dapat panagutin ang sinumang sangkot sa illegal drug trade. Pero mga ulat ng pagpatay sa mga drug suspects sa Pilipinas na hindi raw dumaan sa paglilitis ay hindi aniya katanggap-tanggap para sa mga nagmamahal sa rule of law. Bago pa ang pasyang ito ng American singer, nadidiin na ang Administrasyong Duterte dahil sa mga dumaraming bilang ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Laman ito, pati ng international media. Pero una nang iginigiit ng administrasyon na hindi state-sponsored ang mga nangyayaring patayan. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay sa puna ng Amerikanong singer. Sabi naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez, problema na ni Taylor kung kinansela niya ang concert sa Pilipinas dahil mawawalan siya ng kita. Humingi na paumanhin si Taylor sa Pinoy fans at sinabing lahat ng naibentang ticket ay ipaparefund naman daw ng buo. Naglabas na rin ng announcement ang Ovation Productions kaugnay sa pagkansela ng concert ni Taylor sa bansa, pero hindi na nagbigay ng iba pang detalye kaugnay dito. Kasunod ng pasyang kanselahin ang concert sa Pilipinas dahil sa issue ng EJK, may mga pumuri at bumatikos kay Taylor sa social media. Nitong December 4, kabilang si Taylor sa music icons na kinilala sa prestigyosong Annual Kennedy Center Honors na dinaluhan ni US President Barack Obama at US First Lady Michelle Obama. Chino Gaston, GMA News.